And I'm happy this question. Ustad, pero bakit ano ba talaga kulay ni Jesucristo? Yung itim o yung puti? Anong Anong kulay ni Ustad? Yung... bakit? kasi maraming ano doon, Ustad. Dahil sa baklaran. Nagtatanong ka, puti ba o itim si Jesucristo? Si Jesucristo ay fair complexion. Sa hadith, ha? Jesus Christ has a fair complexion. Hindi puti, hindi din siya itim, hindi rin brown. Fair complexion. At si Jesucristo ay mayroon siyang buhok na hanggang dito, kulot. At si Jesucristo ay palagi siyang may parang gel. According sa hadith, para siyang bagong naligo, si Jesucristo. At ang mukha ni Jesucristo, para siyang palaging umiiyak. Yung mukha niya, para hindi siya masayahin ba? Para palaging mabigat yung mukha ni Jesucristo. The exact description of Jesus Christ, nandoon sa hadith, sa Islam. Pero never single Muslim draw the image of Jesus Christ. Because we respect the face on Jesus Christ. That's why it's prohibited for us to draw the face of the Prophet, including Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whereas sa atin, binabastos po ang mukha ni Jesucristo. Hindi lang binabastos, pati pa si Jesucristo may nag-drawing doon sa atin nga sa atin sa Pilipinas, bago lang, nag-demonstrate sila dahil bastos yung pagka-drawing ni Jesucristo. Mga Kristiyano pa ang gumawa. So sa Islam, hindi pwedeng i-drawing ang mga propeta. Dahil ang mga propeta, mga banal sila. Hindi sila pwedeng i-drawing dahil ang tendency nito, sasambahin sila ng mga tao kung i-drawing mo. So that's why, ngayon, ang nangyari, maraming sumasamba tuloy. Imagination. Buti kung totoo naman, imagination. The image of Jesus Christ today is an imagination. Okay. Another question. Sige pa. May t-shirt pa, Ustad? May t-shirt pa, inshallah. Pastel. Okay. Shampoo. Shampoo, oo. Sige pa, magtanong kay mga brother. Oo. Ang shampoo to, Ustad, pwede kahit sa Ha? walang buhok. Oo. Bismillah. Kameraman, Ibrahim. Male and female equal. Then why Muslim men only go to masjid? Why pray? The masjid. Then why women inside the house just pray? Why? Okay. Sister, at least, okay. I will answer. Take the microphone. Kasi gagamitin ko ang microphone para marinig. Bakit daw equal naman ang babae at lalaki? Bakit na ang lalaki lang po pupunta ng masjid, ang babae po ay bawal? Okay, yun ba, sister? Bawal po ang babae pupunta ng masjid. Okay. Una, sister, wala pong batas sa Islam na bawal ang babae pupunta sa masjid. In fact, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, no one can control, can hold them. No one can hold them if the women, the wives will go to the masjid. Okay. Ha? Okay. But, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but the best for the women sa bahay. Bakit? Sister, para bang may isang sako, sister, 50 kilogram. Okay? 50 kilogram nga bigas. Lahat ng mga lalaki, sabi na, pasanin nga nyo yung bigas, 50 kilogram, ilipat doon. Ang isang babae, unfair naman yun eh. Bakit hindi kami papasan ng bigas? Kayo lang. Pwede ba yun? Ha? Ang mga babae, ang mga lalaki, example lang ha, para maintindihan mo, pumapasan kami ng bigas, 50 kilogram. Sa ang babae ng isa, unfair naman kayo, papasanin mo naman kami ng bigas na 50 kg para sa inyo. Okay? Or kakargahan ko ang babae. Hoy, pareho tayo ha, babae lalaki, kami 50 kg, dapat 50 din sa'yo. Okay? Another thing, sister, going to the masjid is not easy. Ha? Pagpunta sa masjid, ano ba ang babae? Bakit ang babae ay mas maigi sa babae nandoon siya sa bahay? Bakit? Ang babae, sister, siya ang in charge sa anak niya. Imagine yung anak mo, gatasan mo, daladalahin mo, punta ng masjid.
Buti nga may maid. Nung unang panahon, walang maid, walang katulong. Kahit may katulong pa, paano kaya alagaan yung anak ko? Dadalhin ko? Sister, 5 bisis. Ang lalaki, pumupunta, required, obligatory for men to go to the masjid 5 times a day. Ha? Is it fair for the woman also to go to the masjid? Hindi ka ba matutuwa? Hindi ka ba mapatutuwa? Salamat, Panginoon, na kaming mga babae ay exempted kami and we have the same reward sa mga lalaking pumupunta the masjid. Men going to the masjid and the woman in the house, they have the same reward. Huh? So they have the same reward. What? Another thing, kung ang babae, sister, pupunta ng masjid, it will be a fitna. Imagine, ang lalaki, sister, magabi na, Maghrib, gabi na, Salatul Isya, gabi na, wala kami kinatakautan, lalaki sa lalaki, di ba? Ha? Pero, matakot kaya kung may magandang babae dito, ang bango pa, tapos makakita yung mga lalaki. Ang lalaki ba natatakot sa babae? Hindi kaya mahaharas ang babae? Kung babae ay dumadaan siya sa mga lalaki, hindi kaya abangan ko, ganda no, abangan ko ngayon, ha? Di ba? Hindi kaya protection. Instead, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po. Protection po sa amin. We have the same reward. Ha? Kahit hindi kami pumupunta sa masjid, pinahintulutan mo kami sa bahay, binigyan mo kami the same reward. Salamat, Panginoon. Di ba magpasalamat tayo? Instead of questioning God, why this is unfair? Dahil may mga babae, ang Allah, alam niya kung ano ang babae. The weakness of the woman. Imagine, sister, ama, pupunta ng masjid, sister, hindi mag-isip sa bata. Ha? Pero ang babae, pag nagsala, iniwanan niyang anak niya. Kahit may maid, iniisip niya anak niya. Ano kaya? Ha? Ano na kaya? Ang lalaki, baka nandun sa masjid, ima pang iniisip di ba? Pero ang ina, imagine, may maliit ng anak, nandun ka sa masjid, can you concentrate, pray to Allah, while your small children in your house? Hindi kayo naglalaro sila ng ano? So, for the woman, it's more preferable for the woman to have peace in mind, safe for her, security for her, na nandoon po siya sa bahay. At least naintindihan mo ano po ang dahilan. Okay? Dahil naman po, kung yun din ang babae, bakit pa ang babae ay magdamit? Unfair naman, di ba? Para sa mga Muslim, sister, para sa mga Muslim, ang babae nagdamit, decency. At protection sa kanya bilang babae. Pero sa non-Muslim, ang pagtingin niya sa hijab is insecurity at walang silbi. Hindi liberal. Walang kalayaan. Okay? Bakit? Ang gusto ng babae, normal, sa hindi mga Muslim, gusto niya, makita niya ang figura ng kanyang katawan. Okay? Yung mga wow, ganun. Gusto siyang makita. Okay? Sister, ang kagandahan ng babae ay para lang sa kanyang mister. Para lang sa kanyang minamahal. So, yung purma ng kanyang katawan, ganda ng kanyang hugis, ng kanyang mga ay ito ay para lamang banal ito sa kanyang asawa. It's not for public consumption. Dahil pag dumadaan ng isang babae, ang ganda-ganda tingnan, sister, hindi lang ikaw nagkasala. Lahat ng taong dinaanan mo, nagkakasala, pati ang mga mata dito sa mga matatanda, gumagandun pa kahit matanda na. Ako, sister, sa edad ko na ito, pag nakakita akong babae nag-leggings, hindi ko mapigilan Maganon ko talaga, lalaki, tunay na lalaki. So, ang paghijab po, sister, ay protection po sa babae. Paggalang po sa babae. Bakit? Pag ang isang babae nag-leggings, tapos hinalikan, niyakap, leksyon mo yan. Ha? Tumakas. Di ba? Mayroon dito, sister, binastos. Ha? Hinawakan ka agad. Ang lalaki, umiyak yung babae. Ha? Pero sister, pag ikaw nag-hijab, kahit hindi ka Muslim, pag ikaw ay nag-hijab, pag binastos ka ng lalaki, we never ask ourselves whether he is a Muslima or not. Ha? Kung nag-hijab ka at binastos ka ng lalaki, hindi na kami magtatanong, Muslim yun o hindi. Hindi na kami magtatanong. We will come for the rescue of her. I-rescue namin siya dahil binastos. Niyakap ng lalaki, binastos ng lalaki naka-hijab, we will come and fight with him. This is protection for you. Pero kung nakaligig, naka-short, tapos niyakap, sabihin pa namin, sige, merisi ka. Sa Bisaya pa, merisi ka. Gabaan ka. So, ganun pa. So, protection po sa babae ang paghijab, sister. At ito'y utos ng Allah
nandoon sa Quran at nandoon din sa Biblia. Okay? Ano?